Hello mga kumarites! For today's ganap nga, isamahan nyo nga kami at kami pupunta sa aking biyanan. Wala namang okasyon ngayon o may birthday. Nagkayayaan nga lang uminom sa kabila dahil dumating nga yung asawa ng aking hipag. Bihira nga lang yun umuwi dahil nagtatrabaho nga yun ay sa Siargao pa. So ayan, samahan nyo nga kami at kami pupunta na doon. So yun mga kumarites. Lakad tayo dito. Punta kami sa aking biyanan. Gabi na. May session kami. May inuman. At ito ang kanilang daan. Magubat. So ayan mga kumarites, ito ang daan sa aking mga biyanan. Kaya nakakatakot din dito pag gabi. Baka may ahas. Kaya pag medyo nalasing ay dito kami tutulog. Pero pagka hindi naman ay uuwi. So yun. Bagong ligo ang mga person. Kala mo naman kung saan ang punta. Dito lang naman ang suot. Ang gubat na dito, ano? Siyempre, tanggalan mo gani. Tanggalan mo gani. Akala ko ba gagawin village yan? Ay, wala pa. Ano pa yung harapan? Gubat na gubat na. Hindi na tatabasan na. Darling na ambon na. Kaya ang gagawin natin. Hindi ba yung? Meron. Paano mamadya? Ha? Makaka-uwi kaya tayo. Hindi, pag umaga tayo mong taxi iuwi. Ay, yan. Ito nga yung sagot ko. Ha? Yung nga doon yung tao. Nandiyan pa. So ayan mga kumarites, andito na nga tayo sa bahay ng aking biyanan. At ito nga yung kanilang bahay, yung kulay puti. At katabi nga lang nila yung bahay ng aking hipag. At mamaya nga itutur ko kayo sa koleksyon ng kanyang asawa. At kung nakita nyo nga yung intro ko, ayun nga yung mga koleksyon niya. Sa mahihilig nga na ganong antique ay makakarelate sa video na to. Pero syempre, bago ko muna kayo itour, ay ito muna ang ganap namin. Hello Marites! Hello mga kamarites! Ano mo na? Hello vlog! Hello vlog! Hello vlog! Hello vlog! Hello mga kamarites! Hello Mantes! Hello mga kamarites! Hello Mantes! Hello vlog! Hello vlog! Pogi! Kano yan, bebe? 100! 100! Ang galing! Pogi! $1,000? Cheers! Oh. Sige na! Inom na! Hello mga kumarites! My BFF! Cheers! Cheers, pare! Cheers! Gusto din si Kyler. Oh, cheers! Oh. Very good. Cheers! Cheers! Oh, lapit-lapit. Alam na paglaki. Anak, nasa yung pamunas ni Kyler? At ayan nga mga kumarites, mag-start na tayo at itutur ko na nga kayo dito sa mga koleksyon niya. At marami nga akong napag-alaman kagabi. Dahil syempre nung una ako'y natatakot din sa mga maskarang ito. Pero kung sa panlabas na anyo nga naman ay talaga namang matatakot nga kayo. Pero kung aalamin nyo nga yung history at kung bakit ganito ang mga itsura ng maskarang ito ay hindi naman kayo matatakot. Kagaya nga niyang puting maskara na yan. Ang istorya pala niyan ay isang babaeng pokpok. Opo, tama po ang narinig nyo. Parang ayan po ay yung Haponesang pokpok.
pokpok. Na hindi naman niya gusto yung ginagawa niya at napipilitan lang siya. Kaya naman kung makikita nyo nga yung maskara ay pilit nga yung ngiti niya. At mga mare, hindi pala basta maskara yan. At lahat nga ng mga maskara na yan ay may sarili nilang istorya. At nakakatuwa nga tong bahay na to mga kumarites. Akala mo nasa museum ka talaga. Dati nga ay mga cast iron lang ang kanyang mga kinokolekta. At ngayon nga ay nahilig nga siya sa mga ganitong koleksyon. At nung una nga ay pamasid-masid nga lang ako dito. At hindi nga nagtagal ay nagtanong na rin ako kasi syempre curious ako. Syempre marites tayo. Kagaya na lang nitong estatwa na to. Hindi ko na nga natandaan kung ano yung sinabi niyang lugar. Pero ito nga yung lugar na kulang sila sa sustansya at mga malnourished nga yung mga tao at malaki antiyan. Na ang sabi nga ng aking pamangkin na si Kyler ay buntis daw. Kainaman. At dito naman tayo magpunta sa iba't ibang Buddha. At mga kumarites, iba't ibang lugar din yan. Merong Buddha ng Indonesia, ng Thailand, ng Malaysia. At ayan nga yung mga tinuturing nilang Diyos. At kung makikita nyo nga yung mga nakasabit sa kamay ng Buddha, ayun nga yung nagsisilbing parang rosary nila. Kung tayo nga ang mga Kristiyano ay may sarili ding rosary, sila naman ay meron din. Nakakatuwa nga din na iba't ibang lugar ay iba't iba nga din ang mukha ng itsura ng kanilang Buddha. At syempre na-curious nga din ako dito sa batong ito. At kung nangongolekta ka nga ng mga ganito ay alam mo nga ang value ng mga ganito. Yan nga mga bato na yan ay nakukuha pa nga daw sa mga kuweba. At nakita ko nga to at nung una ay na-curious din ako kung ano to. Syempre kinuha ko kasi nagtataka ako kung ano ba to. Mga kumarites, sungay pala to ng kalabaw. Syempre mga kumarites, first time ko talaga makakita ng totoong sungay ng kalabaw. At meron nga siyang nakaukit dito sa likod. Abay syempre manghang-mangha na nga ako diyan. At mas may maimamangha pa pala ako bukod dito. Na buong akala ko nga ito na nga ang pinakamalaki. Aba ay may mas mailalaki pa pala dito. At ayan nga mga kumarites, tingnan nyo, meron din siyang nakaukit. At ngayon nga lang din niya to naalalang i-unbox. Ay talaga namang ang laki nito, grabe. Alam nyo ba kung kaninong sungay yan? Abay, syempre, walang iba kundi sa asawa ko, Charis. Syempre, joke lang yun mga kumarites. Ayun nga pala, ay sungay ng buffalo daw. Napakalaki pala nito sa personal. At meron nga din ditong nakaukit na dragon. Minsan nga ay mapapaisip ka kung paano nga nila ito nagawa. Kagaya nga na lang ng batong ito. Na kung sa mata nga ng ordinaryong tao ay kung titingnan nga ito ay parang bali walang bato lang. Pero kung ikaw nga isa sa mga nangongolekta ng mga ganito ay malaki ang value nito. Kaya nga mapapansin nyo dun sa mga mayayaman, ito yung ginagawa nilang display. At kung titingnan nyo nga ito ng personal ay kumikita nga yung bato niya. Parang may mga glitters, ganon. At ito naman nga ang tingnan natin itong batong ito. Ang sabi nga ng asawa ng aking hipag ay pagka ganito daw na makinis na ay nawawala na nga ang value. Kumpara nga daw dito sa hindi ginalaw. At syempre dito na nga tayo magpunta sa coffee grinder. At dahil nga alam nyo naman coffee lover tayo kaya naman naging interesado ako dito. Ayan nga mga kumarites yung mga sinaunang coffee grinder. Diba? At napakadami nga din yung koleksyon ng ganito. At marami pa nga siyang koleksyon na hindi pa naka-display kasi wala ng space. Ang kulang na lang talaga yung mga paglalagyan. Pero pag nga naka-display na ay napakaganda ngang tingnan. At ito nga may kabayo na to ay sinaunang dartboard. At kung titingnan mo nga lahat to ay para kang bumalik sa sinaunang panahon. At syempre sa panahon nga ngayon ay konti na nga lang din na nakaka-appreciate ng mga ganitong bagay. Buti na lang talaga ay hindi ko na kailangan pumunta sa mga museum na malalayo. Dito lang ay meron na. At ito nga yung ka-unbox nga lang niya na coffee grinder na bagong dating. Kumpara nga dun sa nasa taas ay ito ay medyo may pagka-modern na. But wait, there's more. At dito nga sa kabilang side ay meron namang ganito. Meron nga sinaunang dikdika ng paminta ata yan. Meron ding sinaunang takure, meron ding sinaunang lampara. Konti na nga lang ay gusto ko na nga maging si Maria Clara. At dito nga sa ilalim ay meron nga sinaunang telepono, o diba? At nakalimutan ko nga itanong kung meron nga din ba siya nung sinaunang arinola. At marami pa nga siyang naipakita sa akin na hindi ko nga na-videohan. At ito nga mga kumarites, ayan naman yung sinaunang lagayan ng yelo. Ice bucket mga kumarites. Akala mo nga ay kahoy yung nasa labas niya pero porcelain yung loob niya kaya mabigat. Lahat naman talaga ng naipakita sa akin ay mapapawaw ka naman talaga. Pero wag kat lahat naman talaga ng kinokoleksyon niya ay talaga namang naabot din ng libo. At ito nga yung huling ipinakita niya sa akin. Ito nga mga kumarites ay yung sinaunang lagayan ng bala ng mga Amerikano. At kahit nga sobrang tagal na ay hindi
hindi nga siya masyadong kinakalawang. Kulang na nga lang talaga ay yung pagdidisplayan ng mga ito. At ito nga mga kumarites ang itsura niya. At syempre sobrang haba na ng video na to, kaya naman dito ko na to tatapusin. At ipapart 2 ko na nga lang yung iba. At kung ikaw nga ay nahihilig din sa mga cast iron, ay i-like at i-follow nyo na nga rin ang kanyang page. Pundido Pilipinas mga kumarites, baka naman. At dyan nyo nga makikita yung mga sinaunang cast iron din. At sana nag-enjoy po kayo panonood. Hanggang dito na lang po. Bye!